Wala. So, good morning, good afternoon, and good evening sa mga nanonood. At today, sasagutin natin yung mga top questions sa social media, sa groups about solo living. So, kung magdabalak kang mag-solo living, ito yung sagot na walang filter, walang arte, walang script. Yan. Based on experience and based on sa mga kakilala. So, top 5 questions yan na. So, let's go. Number 1 question. Is it hard to live alone for the first time? So, basic question. Lahat ng bagay mahirap. Pero ganito yan, sabihin na natin na depende sa kung paano ka pinalaki. So, kung ikaw ay parang sa pamilya, spoiled ka, syempre, lahat, inaasikaso ka, ganyan-ganyan, mahirap, syempre. Pero, kung ikaw yung tipong kahit na, alam mo yun, parang nasa bahay ka pala ng family, yung parang ikaw na lahat, hindi ka umaasa, magiging medyo may advantage ka. Diba? Tsaka iba-iba kasi yung objective kung bakit ka magsa-solo living. Yung iba, kailangan dahil sa studies. Yung iba, ayaw sa mga kapamilya, parang may sama ng loob or away. Yung iba naman, gusto ng privacy, kahit na okay sila, bati-bati sila, pero gusto lang ng privacy. Yung walang, alam mo yun, basta privacy. Tapos yung iba naman, gusto talagang matuto ng maging independent kasi naisip na nila, natatanda sila at kailangan nilang maging independent. No matter what the situation is, either okay sila ng family niya or hindi, or well-off siya or hindi. Ayun. So, is it hard for the first time? It depends on your upbringing and objective. Number 2, what are the pros and cons? Nako, ganito lang naman yung pros niya. You have your freedom. Freedom na kahit magkalat ka dyan, okay lang. Freedom na umuwi ka anytime. Freedom na magdala ka ng barkada, boyfriend, girlfriend. Freedom, lahat ng freedom na maisip mo. Siyempre yung cons, eto na, yung iba nagdadrama pero hindi nyo ba naisip yung cons bago kayo mag-solo living? Yung cons niya, ikaw na lahat. Ikaw na magluluto, maghuhugas, maglalaba, maglilinis, magra-grocery, magbabudget, of course. So, ikaw na lahat. Kaya nga solo living, pagiging independent yan eh. So, sana wag kang magdrama kapag alam mo yun, mahirapan ka. So, again, depends on your skills and determination. And, syempre, sometimes you will feel lonely kasi nga wala kang kasama eh. Pero, syempre, laging may solution yan. Hindi naman pwedeng lahat puro problema. Yung loneliness kasama yan kaya wag ka magdadrama masyado. Kumbaga, pinili mo yan eh, na alam mo na magiging ganito. Pero it doesn't mean naman kasi na nag-solo living ka, wala ka nang pwedeng tawaging pamilya, kaibigan, di ba? Yun nga yung freedom. Gulo mo rin. Tapos, question number 3, how will I manage my budget while living alone? Basic. Depende sa sahod kasi yan. Pero ang dapat mo kasing isipin lagi, unahin mo yung basic. Pagkain, utilities. Siyempre, unahin mo yung needs muna. Alam mo naman yung basic needs, di ba? Depende mo kasi sa sweldo mo yun eh. So, yung babawas mo siyempre yung rent sa sweldo mo. Tapos, yun, matututunan mo siya along the way. So, yun yung mga kailangan mong tandaan. Bago ka mag-solo living, do you have the finances? Good idea. Number 4, how do I deal with loneliness? Medyo nasagot ko na kanina, pero wala eh, kahit naman saan ka magpunta, makaka-feel ka ng loneliness. Lalo na pag tumatanda, kasi nga hihiwalay ka na eh sa pamilya mo, kasi may sarili kang landas. Hindi naman lahat ka ng kapatid mo ay pare-pares ng landas, di ba? So, tanggapin mo na. Tanggapin mo na there will be lonely days, and alam mo yung kailangan mong gawin, i-accept mo, parang ramdamin mo lang na malungkot. Huwag mo siyang lalabanan. Parang pag-break up. Kasi kapag nilabanan mo yan, lalo ka mahirapan. So, hayaan mo lang siyang dumaloy. Tapos kapag sanay ka na, medyo mararamdam, parang normal lang pala. Kasi marami ka naman pwedeng gawin eh. Pwede kang lumabas. Tawagin yung best friend mo. Solo living nga eh. So, pwede kang diba? Magpunta kahit saan, kahit anong oras ka umuwi. Pero, syempre, mag-iingat ka. So,
maraming ways at ang tawag doon? Madidiscover mo yun kung paano mo siya mako-cope up in your own way kasi iba-iba naman tayo. Ako, itutulog ko lang, manonood lang ako ng show na gusto ko, okay na ako. Kakain lang, ganyan. Lilipas din kasi yan. So, number 5 and the last question is, what essentials do I need when living alone? Essentials? Siyempre, yung food mo, utility, hihigaan mo, kakainan mo. Yun. So, basic needs ng tao. Mag-focus ka dun. Hindi yung mga fancy something. Hindi yung puro decorations, aesthetic. Mag-focus ka dun sa basic. Huwag kang gaya-gaya sa mga pinapanood mo na kasi baka wala ka pa sa level na yun. Ang i-prioritize mo lagi, basic. Basic lang, di ba? Paano ka mabubuhay? Paano ka makakapasok bukas? Diba? So, ito lang yung final verdict. May mga nakikita kasi akong comments sa mga sa mga groups na sinalihan ko. Pero hindi ko naman sila parang sa akin lang. Yung nagdadrama sila na they are alone, masama pakiramdam. Pero alam mo, kasi, kaya ka nga nag-solo living para matuto ka. Matuto ka sa sarili mo. At dapat tanggapin mo na nag-solo living ka, dadaanan mo yan. Parang ganun. Dapat ready ka, mayroon ka ng gamot, mayroon ka ng kung ano man yung ginagamit mo para gumaling ka. Yung mga essentials. Kasi kapag hinaluan mo ng drama yan, mas lalo ka mahirapan. May sakit ka na, magdadrama ka pa. Tapos makikisimpatsya ka pa sa ibang tao, di ba? Nandadamay ka pa. So, kasama kasi yun ng solo living to make you strong. Pero kung it makes you weak, bumalik ka na lang. Bumalik ka na lang, nonsense. Parang nonsense kasi siya. So, ayun lang. Sana nakatulong, mga idol. I'm not your doctor. Pero kung may mga questions pa kayo more than this 5, alam niyo na yung gagawin, okay? So, see you in my next video.